samahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN. at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radio mo nationwide. Mga kasama umaga ng Huwebes sa 6 sa buwan ng Agosto 2026. Welcome sa ating programa Straight to the point. Straight to the Point hanggang 7 o'clock ng morning. Tayo ay magkakarinigan. Tulad ng dati, magpag-uusapan pa rin natin mga napapanong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyong malaman, mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Sa Facebook, live na rin tayo sa FB page, DXMY 90.9 Cotabato, Straight to the point. DXMY 90.9 Cotabato. Kahit pakilike, pakishare para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Atin yung text line 0950-032-7332, 0950-032-7332 mga kasama. Straight to the point. Samantala, sa kalagayan po ng ating panahon mga kasama, sa kalagayan po ng ating panahon, unahin natin yung bagyong si Maymay. Itong bagyong si Maymay mga kasama, base po sa nilabas na forecast po ng Pag-asa, ang sentro po ng bagyong si Maymay as of 3 a.m. Base po sa available data, nasa vicinity po ng Bantay, Ilocos Sur. Taglay mo nito yung maximum sustained wind na 65 km per hour malapit sa gitna. Pagbugso abot doon ng 110 km per hour mga kasama. Tinatako nito yung direksyon ng eastward sa bilis na 10 km per hour mga kasama. Samantala sa 3 a.m. naman, yung isa pang tropical cyclone na sa labasyon ng Philippine Area of Responsibility, itong si Dolphin. Ang lokasyon 1,450 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ho yung 150 km per hour na maximum sustained wind. At yung pong pagbugso mga kasama mula ho sa gitna ay aabot ng 185 km per hour mga kasama. Dahil rito yung mga lugar sa bahagi po ng Luzon, yung Ilocos Norte, bahagi po ng La Union at Benguet, at yung pa mga lugar sa bahagi ng Luzon ay makakaranasan ng mga pag-ulan sa araw na ito mga kasama. Samantala,
ang ibang bahagi po ng bansa ngayong araw. Of course, tayo dito po sa Bangsamoro Region sa Mindanao mga kasama. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung papawirin na meron ng isolated rain showers sa thunderstorm dulot naman ng umiiral na localized thunderstorm. Posible po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas tayo ng malakas na buhos ng mga pag-ulan. Mantala mga kasaba sa temperatura naman ngayong araw po, naglalaro sa pagitan ng 34 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius, kung saan sa Cotabato City po mga kasama abot sa 40 degrees Celsius. Mainit. Sumikat ang araw kanina 5:37 at lulubog naman mamaya mga kasama 6:01 ng gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Radyo Manabs. Good morning, Sir Erwin. Wapya mapita mga kasama, yung pong ating text hotline ha, 0950-032-7332. At kung meron din po kayo mga nais pong iparating na mga concern, direkta po yan sa ating online, sa ating Facebook Live, DXMY 90.9 Cotabato. Straight to the point. Ang daming mga usapin, daming mga balita, kaganapan, mga pangyari sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Sa National Amerikana kahapon, yung pang-13 araw na Jumanabs. 13 araw para sa impeachment trial ng Vice Ano yung Presidente. word of the day kahapon? Ang words of the day kahapon mga kasama ay hindi ko na rin. Straight. Typo error. Typo error. Oo, yun. Typo error. Straight. Dahil hindi ho magkakatumba yung computation, doon ho sa nilahad sa pagdinig kahapon, doon naman sa nilalaman ng signed document, Radyo Manabs. Oh, dahil yung 59 o yung mahigit na 60, Yung binabanggit sa Million. kanyang statement, nung magsalita na, yung binabanggit natin yung COA auditor, nasa mahigit 50 million lang. Straight. Pero nung isuma total ni Straight to the point. Senate Straight. President, impeachment presiding officer. Senator Judge, Straight to the point. presiding chair Jesus Cudero, umabot ng 60 million plus. Straight. So, yun Sabi yung niya, naging sagot ng taga dating ICFAO na typo error. Paano nangyari na ang laking typo error naman yung pagkakamali dun sa computation, Radyo Manay? Correct. Straight. Diba? Okay lang raw kung sinti-sinti mo yung diferensya. Pero abot ng 10 milyon. Parang sobra na yun na typo error Meron daw hindi kasi na add na about 10 million, Radyo Manay. Straight. Yun yung paliwanag naman ng witness kahapon. Pero kasi kung mga certified accountancy ka, may mga ano kasi lang sila sir, yung nasa Excel na nila, yung Automatic na, nag-compute. nagpo-compute na yan siya. Pagka-type ng ganito, agad-agad yan. Imposibleng magta-typo error yan. Pero wala tayong magawa eh. Sabi, typo error eh. Straight. Buti na lang yung ngayong impeachment, mga mababait yung mga senator judges, walang nagagalit, hindi tulad nung dati na pagsasabihan ka ng shut up, Ganun. ngayon tatawa lang at magdududa lang. Mayroon pang binabanggit yung security clearance. Straight to the point. Na binabanggit na naging Straight to the point. hindi ba pagpuna? To the point. Pagtatanong ni Senator Judge Lacson doon sa witness. Straight. Dahil yung inimbisigan raw ay intelligence fund Straight. na concern ng mga intelligence information, Radyo Manabs, mga data, bahagi ng may secrecy. Tinanong siya kung meron ka bang security clearance para busisiin Straight. yung mga secret data. Pero binabanggit, wala raw. Straight. So doon nagsalita yung Senator Judge bilang isang dating police general. Straight to the point. Paano ka nga ba naman mag-iimbestiga kung
di ka binigyan ng security clearance. Straight. O hindi ka makakaroon ng access dun sa mga security data na iniimbestigahan mo. Saka nakapagtataka pa rin ho talaga mga kasama, confidential fund ang pinag-uusapan. Pag sinabing confidential, lalong-lalo na yung mga reports na binibigay ng ating mga otoridad, confidential report. Talagang hindi mo pa pwedeng ibibigay dahil Ganon? kung yan ay maibibigay mo sa iba, ibig sabihin, binulgar mo kung ano yung mga dapat hindi malaman ng ibang tao. Binabanggit ka po ni May mga Senator kaso. Judge sa Lacson, usually daw, nililabas yung mga pangalan, totoong pangalan, after na natapos yung ginawang misyon. Straight. Oo, dahil binabanggit siya, naka-vault daw yun eh. Kaya yung pangalang nililabas, kadalasan, mga aliases, Straight. To the point. yung mga lumabas kahapon. Straight. To the point. Day 13, kahapon, may bagong kabilang dun sa lawyer ng depensa. Babae na Jumanay. Kasi trending ngayon. Si Ma'am Di Campo. Christine mo yan. Straight. To the point. Anyway, abangan natin ano po mangyayari today. Straight. Wala pala ngayon. Next week Sa pala. Lunes. Next Straight. week pala. To the point. Then, nagtitrending din online. Straight. Yung mga pahayag na yung Intel fund o yung confidential fund Straight. To the point. ginamit sa pagbili ng gamot, Straight. pagtulog, and so on and so forth. Straight. Yung lumalabas sa kumbaga sa panig ng mga susuporta kay BP Sara, Straight. yun yung kanilang binabanggit, pangit pa lang, parang sarcastic yung pagkakarating map, kabaliktaran. Binabanggit nila, kino-question, parang kino-question na yung pera ginamit para maitulong doon sa mga nangangailangan in needs, yung binibigyan ng gamot, Straight. and para mabigyan ng seguridad yung taong bayan. Straight. To the point. Binabanggit ni Senator Judge Padilla, Straight. elaborate na Juan M sa mga importanteng petsa. Straight. Meron siya binabanggit, di ka na ako sigurado, parang yung anniversary ng NPA. Sa may mga funding. komunista. Na Straight. binabanggit niya Straight. To the na point. sa mga panahong yun, 2023 ato yung binabanggit niya, walang mga nangyaring mga Pag-iimbestiga. insidente related sa kanila mga anniversary. Dahil binabanggit niya na every time na papalapit yung anniversary, may mga karasang nangyayari. Straight. Pero sinabi niya, dahil dun sa ginamit na Intel Fund ng Office of the Vice President, dahil yung, alam naman natin, vocal, yung Straight. Vice Presidente, parang pa ng kanyang ama, yung kanilang kampanya laban sa insurgency. Ito mga terorista. Sabi ni Senator Judge Padilla, nung mga panahong yon, walang isang insidente Straight. To the point. ng karahasan na ginawa yung mga kalaban ng gobyerno. Straight. Ito yung inelaborate kahapon. Especially yung mga komunista. Sa NPA, binabanggit niya. Binanggit nga niya na may mga komunista na dito idinadaan sa mga universidad. O yung isa concern ng DepEd yun, na yung recruitment nagsisimula sa mga eskwelahan. Straight. To the point. Na yun yung ginawang o na bilang kalihim ng DepEd, ito yung mga kanyang binantayan at sinikap na mahadlangan Radyo Manay. Straight. Paliwanag To the point. kahapon nung ilan po sa mga mambaba, ang mga senator judges. Straight. Anyway, so abangan natin next week ano pong mangyayari Straight. sa nagpapatuloy na impeachment trial. Next week, Day 14. Day 14. Day Straight. 14 To the point. ng impeachment trial, mga kasama. Kaya kung meron man o kayo mga komento mga kasama o di kaya naman pananaw dito po sa nagpapatuloy na impeachment, maaari po ninyo Ano yung view ninyo? Ha? Oo. Maaari po ninyo niyang ipadala sa ating pong text hotline 0950-032-7332. O di kaya naman sa ating pong direktang live DXMY 90.9 Cotabato. Straight. To the point.
Samantala, doon sa ating lokalidad, ang dami mga development din for the past 24 hours, Radyo Manebs. Kahapon kasamang Sir Erwin dito sa Cotabato City, yung pong operation na backlash, Uy. sinimulan na ho mga kasama ng Cotabato o ng COMELEC, Bangsamoro Election Office, Electoral Office. Oo. Straight. Sa pangunguna ni Election Supervisor, Election Officer, Attorney Muammar Guyo. Meron niya pala yung SJ din. Area niya yung kanya. SJE. Concurrent siya rin yung itinalagang election supervisor. So marami mga paglabag pa rin kasamang Sir Erwin na napansin yung ating mga otoridad, kinaukulan na kung saan mali yung pagkakadikit, pagkakalagay ng pong mga campaign posters. Kumbaga, hindi nalagay doon sa mga common poster area. Oo. Ano yung usual na mga di dapat sinasabitan ng mga posters? Yung mga poste, Ng kuryente. mga pader, Pader. mga puno, Oo. kahit yung sa mga dingding po ng mga bahay natin, kung wala pong authorization din yan mula sa may-ari, hindi rin po pwede. Kumbaga, private property, pag hindi papayag yung owner, bawal. Oo. Straight. To the point. And then yung mga laki ng mga campaign posters Oo, ninyo, may campaign specific material. lang, may specific lang na sizes. Oo. Straight. To the point. So kahapon, ilang truck ba? Dami rin kahapon. Mga nasa 4 Na truckload. Madami kasi silang mga nakumpiska, nakuha kasamang Sir Erwin. Pati na rin yung mga malalaking malalaking campaign materials. Posters, Ah, tarpaulins. sinabing suportado ang Cotabato City. Straight. So kabilang yun sa mga tinutukan kahapon. Straight. At yung area kahapon, Radyo Manebs, downtown area lang ba? Straight. Downtown area kasamang Sir Erwin at Downtown area pa lang. Straight. kasama rin doon sa SGA. Isinagawa rin nila yung To the point. Oplan Baklas. Baklas. To the point. Then, kasama nila yung PNP and iba pang nasa security sector mga kasama. Yung Task Force Baklas na pinangungunahan ng City PNP ni Director Police Colonel Jibin Bungkayaw, katuwang ang Philippine Coast Guard sa pamumuno naman ni yung Commander. commander nila sir si Coast Guard Commander. Cabarubias at ng Philippine Marines. At inaasang masusundan pa yan dahil may mga areas pa sa Cotabato City na until now may nakikita pa tayo, napapansin pa na may nakasabit sa poste, kundi man mga puno, Straight. na maging subject ng kanilang nagpapatuloy na Operation Baklas. Pero pinasalamatan niya rin kasamang Sir Erwin si Attorney Muammar Guyo dahil may mga ilang political party din Oo. na kusa ng binaklas yung Yun. kanilang mga tarpaulin. Nagkusa na. Oo. Oo, kapag kung ikaw yung kandidato, malaking bagay yung ikaw mismo yung magbabaklas, Radyo. Bakit? Mapapakinabangan mo pa. Yes, correct. Pwede mo pang mailipat sa ibang mga areas, mga common poster area, yung mga posters mo na kinakailangan baklasin. Kaysa naman, yung magbabaklas niyan, yung COMELEC, yung PNP, Wala na. Wala na, hindi mo magagamit and then manonotify ka para Jumanap. Straight. Kaya yun ang kagandahan mga kasama kung tayo mismo yung bilang babaklas. partido or kandidato. Dahil yung tarpaulin pa lang, sa mga nakikita natin mga sizes, Mahal yan. magre-range yan. 500 pa para Jumanabs. Straight. So, malaking bagay kung tayo magkukusa na tanggalin yan and ilipat doon sa mga common poster area. Straight. To the point. Pakinggan mo yung panayam Straight. To the point. kay City Election Officer. Oo. Si Attorney Muammar Guyo mga kasama ng Bangsamoro Electoral Office. Straight. To the point. Kahapon yan, kasunod nung kanilang successful na implementasyon ng Operation Baklas, mga kasama. Straight. To the point. Straight. To the point. Straight. To the point. Hold your line muna mga kasama. Stand by muna para dyan sa ating paparinig. Kusapin muna, Maestro. Paparinig natin na panayam
kay Attorney Muammar Muammar Guyo. Guyo. Tanungin mo na. Straight to the point. Okay, sige. Straight Okay na. to the point. Pakinggan natin yung panayam, mga kasama. Straight to the point. Mga kasama, makakapanayam natin si Attorney Muammar Guyo, ang election officer ng Cotabato City at the same time ng Special Geographic Area. Magandang araw po, Sir Attorney. Pakinlighten po kami dito sa ginagawang operation ng Oplan Backpass. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig. Today, nagkaroon tayo ng Operation Baklas dito sa Cotabato City, pati na yung SGA area. Simultaneous ito. Dito sa Cotabato, mayroon kaming 3 teams na makikita mo, yan nagkisidatingan na yung mga dump truck natin dito sa may bandang Jollibee kasi patapos na din sa mga area nila. Unang-una, tinatanggal natin yung mga posters, oversized posters na lumagpas doon sa sukat na dapat ilagay sa mga poster area. Pangalawa is yung mga nakakabit outside the designated common poster area. Mayroon tayong mga designated common poster area dito sa Cotabato City na binigay namin sa lahat ng kandidato before pa nung campaign period, before pa yung pagsa-start ng pangangampanya nila, is nag-email kami sa kanila, binigyan namin sila ng kopya ng designated common poster area natin. So pag ang poster mo is wala doon, hindi na nakakabit, tatanggalin namin yan. May mga paglapag ba? May mga marami bang nakumpiska? Kung makikita mo, yung puno, ang 3 dump truck dito sa Cotabato City. Although nagpapasalamat tayo kasi nakita natin kagabi na may mga kandidato na nagkusa. Nagkusa na talagang nagboluntaryo sila. Hindi na nila pinahirapan yung team natin na magtanggal. Sila na mismo ang nagtatanggal ng kanilang mga posters na lumabag doon sa designated common poster area natin. Tayo ay nagpapasalamat at nag-i-encourage sa mga ibang kandidato, ibang political party, yung mga RPPs natin, mga candidates natin, maging ehemplo po tayo. Ito yung panawagan namin. Maging ehemplo tayo. Kung makita po natin na labas na yung napaglagyan ng mga tarpaulin natin, labas na doon sa designated common poster area, is pabihan natin yung mga tao natin. Yung mga tao natin na nagkabit na wag doon at saka kusa na tayo magtanggal. Yung mga election para Pernillas dito, saan ito dadalhin? At ano rin yung gagawin dito, Sir Attorney? Okay, yung mga poster na natanggal natin is next nito is ipoproceed natin dun sa opisina ng COMELEC. Tapos i-inventaryo namin ito, titingnan natin kung ilan, tapos pagsasubmit kami ng kaukulang report. Tayo naman ay natutuwa dahil nakita natin. Kasi in-encourage natin ng mga kandidato, mga RTPs, na yung mga gagamitin nila ng tarpaulin must be recyclable at saka environmental friendly. So makikita natin pwede yan ma-recycle actually. So inventaryo muna namin tapos magsasubmit kami ng kaukulang report sa regional office namin. So para din makamura din at hindi rin masyadong gasto. Tama po. Baka meron po kayong nais na panawagan since na napapatuloy itong 7th day ng election campaign. Okay, sa panawagan namin sa lahat ng kandidato, ma-district representative man, ma-sectoral representative, yung mga RTPs natin, regional political parliamentary party, sana po tingnan natin kung saan yung mga designated common poster area sa mga COMELEC offices, sa mga local election officers office. Doon lang po tayo maglagay ng ating mga tarpaulin. Okay, sana po iwasan natin na mag-violate dito kasi magiging inflow tayo. Kandidato tayo, dapat maging example po tayo. So sana po sumunod lahat, sumunod lahat sa katas. Maraming salamat po, Sir Attorney. Radyo mo nationwide. Mga kasama, yan po si Attorney Muammar Guyo, ang election officer ng Cotabato City at election supervisor SGA. Straight to So yung sabi niya, sumunod sa batas. Para hindi na magkakaproblema pa. Saka hindi masaya yung mga tarpaulin, sunin yung mga kasama. Ayan din yun kasi. straight. Oras! Oras mga kasama, 6:25 ng umaga. Ang bahagi niyan mga kasama, tito sa atin, Yanwar Young Fighter Alamada, UBJP candidate sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur, number 1 sa Balota. At din natin sa atin mga kasama ni Attorney Sheriff Amas, UBJP candidate naman sa unang distrito ng Cotabato City at numero 1 naman sa Balota. Tuloy na Juan Ems, lipat tayo ng paksa kahapon. Malungkot yung nangyaring insidente sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Pero sa kabilang side naman, meron ding magandang development.
Straight. Dahil nagkaroon ng security meeting kahapon mga kasama. Unahin siguro natin ang information ng Sister ID. Doon sa nangyaring insidente, bakbakan to Radyo Maneves, malungkot dahil merong isang bata, ilang taong ko na yun, 6? Na tinamaan ng ligaw na bala sa bahagi ng leeg. Pero good thing is stable na yung condition ng bata. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama ang spokesperson ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central, Commander ng 6MO, 6ID Philippine Army, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Magandang morning po, Colonel Suscano. Sa DXMI po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, Colonel. Morning, Colonel, sir. Good morning, kasamang Ebs at kasamang Erwin. At good morning din sa lahat ng tabakinig ng DXM. Opo, unahin muna natin yung malungkot, yung dito po sa may Sultan sa Barongis ba yun, sir? Na bakbakan o any information po na natanggap ng ating kasundaluhan? Yung report na na-receive po natin, nagkaroon ng harassment doon sa Barangay Tugal ng Sultan sa Barongis kahapon ng umaga, around 7:05 ng umaga, involving two commanders of MILF. Accordingly, Commander Aliman, Battalion Commander ng MILF, ay pinagbabaril ng grupo ni Kagi Mads ng 106 Base Command doon sa lugar na yon ng Barangay Tugal, Sultan sa Barongis. The firefight it lasted for more or less 15 minutes, and as a result, more or less 40 residents yung lumikas dahil sa experience na yun naman nakaraan na umiiwas sa mga ligaw na bala. Wala namang naiulat na casualties as of kahapon, pero yung binabanggit na mayroong bata na nasugatan, hindi po naisama sa report. Baka nung ginawa nila yung spot report, wala pang ganon. So as of now, wala namang developments na binigay doon sa area, pero kahapon ng hapon, area kasi yun ng 2nd Mechanized Infantry Battalion. Pagkahapon nag-conduct sila ng area security doon sa going to Barangay Tugal kung saan nangyari yung palitan ng patok sa dalawang MILF commanders. Habang papunta sila doon, pinagbabaril din sila ng hindi alam kung kaninong grupo. The exchange of fires lasted for 25 minutes. Doon wala namang naiulat na casualties doon sa nung hapon na yon. Immediately after the incident, yung 2nd Mechanized Infantry Battalion natin, pinagbigay alam yung insidente doon sa counterpart natin sa PNP as well as sa CCCH for them to conduct proper investigation. Kaya siguro nagkaroon ng pagpupulong yung mga security officials natin kahapon para pag-usapan yung insidente doon sa Sultan sa Barongis. Opo. And then, ano yung mga sumunod dito na pangyayari, Colonel, sir? Since na binabanggit panghaharas, mahigit o nasa more or less 40 residents yung mga nagsirikaso. Tama, more or less 40. Nagsimula siya kasi umaga. Yung pinaghaharas, the subject of harassment is the battalion commander in the name of Commander Aliman. At yung nangharas naman yung grupo nila Kagi Mads ng 106 Base Command. Opo. Itong commander na nabanggit sa yung 106 at yung isang commander, iisang grupo lang ba ito sila, Colonel, sir, o magkaiba? Magkaibang grupo. Kasi itong 106 Base Command, parang yung brigade nito is nasa Pikit area, yung pinaka-mother unit niya. Opo. Yung nangharas po, Colonel, sir, based sa information po na natanggap po ninyo, anito siya, residente rin, o di kayo naman, dyan din ba sila nakabase sa anitong lugar, Sultan sa Barongis? Yes po, nakabase sila sa Sultan sa Barongis, itong dalawang grupo na to. Mga batalyon kasi ito, meron din kasi yung higher quarters na yung brigade na nasa ibang lugar din. Pero yung batalyon nila doon mismo sa batalyon, sa Sultan sa Barongis nakabase. Opo. Initially, Colonel, sir, ano po daw yung dahilan ng paglalaban ng dalawang grupo? Most probably yung nangyaring friction sa loob ng organization ng MILF dahil nung mga nakaraan, di ba nagpalitan ng mga base commanders.
siguro ongoing pa yung proseso na yon, and as a result of that process, may mga friction, maring kasama ito sa mga proseso ng pagpapalit ng leadership sa loob ng organization. So, umaga ho nangyari ito, after nung ilang minutong palitan ng putok, natigil din, pacified din po, Colonel, sir? Nahinto naman siya after more or less 15 minutes. Pagkahapon pa yung area security patrol na ginawa ng 2nd Mechanized Infantry Battalion natin, na habang papunta sila doon sa area, pinagbabaril din sila. Umabot din ng 25 minutes yung palitan ng putok. Natukoy ba kung sino po nakasagupan ng tropa ng 2nd Mechanized, Colonel, sir? Wala pang inilalabas na resulta ng investigation yung CCCH, kasi pinagbigay alam naman sa kanila yung nangyari. So, pag nailabas na yun, doon natin malalaman kung kaninong grupo nanggaling yung mga putok nung hapon, kung saan yung subject ng harassment, yung nagpapatrol naman na mga military going to the area. Kanyo kanina may pag-uusap kahapon ang AJAG and PNP-AFP. Mayroon kang information na po yung napagkasunduan para humapahupa yung tensyon sa nasabing local clear, sir? Wala pa akong information kung ano na pag-usapan nila, pero most probably they'll represented naman lahat ng grupo doon sa AJAG, CCCH. May mga measures na rin siguro paano ihawakan yung mga commanders natin sa ground para maiwasan yung tension habang ongoing yung mga proseso sa loob ng organizations, kung ano man yon, na dapat di magresulta sa ganong mga friction. Okay. So, kumusta yung ground do ngayon? Wala lang narinig na putukan, sir? Humupo naman? Sa ngayon, wala na tayong nabalitaan na nagka-problema uli o nagkaroon ng tension uli. So hopefully yung naging usapan nila kahapon well implemented naman. Susundin naman ng mga ground commanders, lalo na kung instruction galing naman sa higher unit nila. Samantalang sa panig ng militar ng Army sa lugar, ano yung guidance po sa kanila? Well, lagi yung sa part ng military, nandoon tayo para ayusin yung tension. Normal naman. Madalas naman nakikita nila yung operating troops natin. Tinatago nila yung mga baril or nahinto yung palitan ng mga putok. Sa atin, ang role lang natin is paupain yung tension. Then, pag umupa na yung tension, papasok dyan yung AJAG CCCH para i-determine kung ano yung pinagsimulan ng shooting incident, harassment, or whatever. Kasi hindi lang isang grupo yung nandoon. Pwedeng dalawang grupo or ibang grupo papapasok doon. So, kailangan well-represented yung nag-iimbestiga doon. I see. Opo. Sa kabilang banda, dito po sa bahagi ng SGA kahapon ata, may importanteng pagpupulong rin na ginawa yung militar, katuwang yung AJAG CCH, ang counterpart po sa PNP, Colonel Sir. May information kayo, ano po yung mga naging punto ng pag-uusap at ano po yung mga narating, Colonel Sir? Most probably yung pinag-usapan lang naman dyan, recent incidents, itong nangyari sa Sultan sa Borongis, baka na-bring up na rin. Yung mga shooting incident sa area, lalo na yung nakarang araw doon din sa Barangay Tugal din ng Kadayangan SGA, and some other incidents in the past, and yung pinuforesight nila na maaaring mangyari. So siguro yun ang mga scope ng pinag-usapan nila to make sure na hindi maging malala yung tension sa pagitan ng mga running candidates, sa pagitan ng mga base commanders ng iba-ibang grupo dun sa ground,
to make sure na magiging successful itong election natin sa September 14 for the first time. So far, manageable din naman. The military and the PNP is on top of the situation. So hopefully pinalis lang nila yung mga dapat pang ayusin, yung mga augmentation na mga units coming from other regions like Davao kung saan i-deploy para makatulong po sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga lugar na na-identify na kailangan bantayan. Okay. So, ito pala yung naging resulta ng coordinating meeting na isinagawa kahapon dyan sa may SJ na kung saan nandun yung mga MILF commanders, kasama na rin yung mga higher official ng ating army at ng kapulisan na Colonel Sir. Balita po namin, Yes, Colonel Sir, oo. sa 6 of First, may pagbabago yata. Any information po dito? Mamayang hapon at around 2:30, there will be a change of command, change of leadership ng 6th of First Brigade. Yung papalit na bagong brigade commander natin is si Colonel Brual, dating Deputy Brigade Commander ng 6th Auto Brigade na nakabase sa Carmen. Siya po yung upong brigade commander na papalit naman kay Brigadier General Edgar El Cato. Opo. Gaano ba siya katagal naging deputy ng 602nd? More than a year na rin siyang nakaupo na deputy doon habang nag-aantay ng vacancy for brigade commander. Ayun. So, papalitan po ni Colonel Brual si General Cato na ngayon ay naitalaga Colonel Sir bilang Si Sir Cato, siya ngayon yung tumatayong Assistant Division Commander natin sa 6th ID. okay. So, yung ADC ngayon ng 6th ID. Okay. Yes. Apo, liban ho sa mga pagbabagong ito, mayroon pa bang ibang changes na mangyayari ho sa 6th ID, Colonel Sir? Well, for now sa 6th ID, wala pa namang incoming na mga change of command. Ang inantay lang natin yung sa Western Mindanao Command. Kasi si General Gubirats, umakyat siya as CGPA, bakante ngayon yung West Mincom. Acting Commander West Mincom si Commander 6 ID, si Major General Cagara. Pero hindi pa natin masabi kung tuloy-tuloy siya yung maupo doon. Yun ang inabangan natin. Kasi pag si Sir Cagara yung uupo sa West Mincom, mababakante yung 6 ID naman. I see. Okay. So, yan yung pakakaabangan natin. Mga ilang araw, linggo, posibleng malalaman yung mga pagbabago ito, Colonel Sir? Baka within this month din naman. Within this month. Oo, malalaman natin. I see, okay. Isang bagay pa, may kinalaman sa mga paghahanda, security measures for the first parliamentary election. Sa panig ho ng AFP, mayroon ba kayong inaasang augmentation force na ipapadala coming from different unit outside ng 6th ID, Colonel Sir, na tutulong po sa inyong kasundaluhan? Actually, meron nang dumating. Yung 75th IB natin, from Eastern Mindanao Command, yung Eastern Mindanao Command nakabase yun sa Davao. Sila yung may hawak ng Northern Mindanao and Davao region. Pero na silang pinadala na 75th Infantry Battalion to augment dito sa atin. At mayroon pang paparating na 28th IB. So kung darating ito, dalawang Infantry Battalion yung i-augment ng Davao region dito sa atin. Okay. Yung 20th IV, galing din po sa Eastern Mindanao? Yes po, para silang galing sa Eastern Mindanao Command. 75th IB will be placed under the area of 6th First Brigade sa Maguindanao del Sur, while 28th IB might be placed under the area of 6th Auto Brigade, particularly sa SGA. Okay. Finally, sa kabuuan, kumusta ang assessment ng 6th ID as far as peace and order is concerned dito sa araw ninyo? Well, overall, situation remains manageable. Wala naman tayong nakikita na malala na pwede mangyari na hindi natin kaya. Constant or lagi naman tayo nakikipag-coordinate sa counterparty natin sa PNP being the lead agency dito sa law enforcement operations at support tayo. From time to time, nagkaroon naman ng mga joint meeting para pag-usapan yung mga pangyayari at kung paano ayusin kung mayroon mga tensyon
At sa pangkabuuan, the military and the police is on top of the situation. Wala tayong dapat ika-alarma na maaring masabi natin na magkaroon ng kaguluhan na yung election ay maapektuhan. So tuloy na tuloy yung preparations natin sa election sa September at nakikita namin na maging successful ito. Kaya natin ito tulong-tulong lang, hindi lang sa law enforcement units, kundi pati mismo yung mga communities, local government units at yung mga civilian mismo to ensure na lahat makakaboto at maging successful itong election natin sa darating na September 14. Ayun, malinaw yun. Colonel, pahabol lang, gaano karaming sundalo ba yung bumubuo sa isang batalyon? Pag sinabi mo kasi isang batalyon, more or less 400 personnel kasi meron siyang 3 rifle company at isang rifle company 100. So kung 3 yan, 300 plus headquarters na 100 plus. So more or less 400 personnel. Ayun, malinaw po yun. Colonel Suscano, sir, salamat na marami sa oras, information. Again, good morning po sa inyo. Thank you very much po. Good morning din po at maraming salamat. Salamat po na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano ang tagapagsalita ng 6ID at GTFC Philippine Army. So yun, malinaw. 3 mga punto ito, Radyo Manay. Sigsimula tayo sa insidente sa Barangay Tugal, SSB. 2 insidente umaga between Commander Aliman and Kagi Mads. Sa report ng 6ID, sinanakay ni Commander Kagi Mads ng 116 Base Command yung posisyon ni Commander Aliman. Merong 50 o 40 residents yung nagsilikas. Umabot ng 15 minutes yung bakbakan. Kinahaponan, habang nagsagawa ng area security, yung second mechanized, sinasabing pinaputukan ho sila ng mga armadong grupo. Nagresulta ko sa 25 minutes na bakbakan. Wala namang naiulat na casualty o nasugatan sa insidente. Straight to the Yung security meeting naman sa SGA, straight. Ay may kaugnayan pa rin mga kasama dito po sa nalalapit na botohan. butuhan, eleksyon. Straight. Kaya nagkita-kita, nagkaharapan yung mga opisyalis ng PNP, Army at Ajag, ng mga commanders, base commander. Marami tayong nakita doon eh. To the point. And then yung mamayang hapon yung change of command. Sa 601st, papalitan po ni Colonel Brual. Nakalimutan itanong yung full name, Radyo Manay. Colonel Brual, siya yung dating deputy commander Ng 62nd. 62nd. Ano, siya yung ito talaga bilang commander ngayon, magiging bago na commander ng 601st Brigade. Nakabase dyan sa bayan ng Sheriff Agok ba, Maestro? Yung brigade headquarters nila. Straight. Sheriff Agok, 601st. Yung brigade headquarters ng 601st. Sheriff Agok? Sheriff Agok. Straight to the point. Straight to the point. Yung headquarters pala sa bayan ng Ampatuan. Straight. And then, yung paglilipat naman from Brigade Commander na ilipat as ADC, Assistant Division Commander, ito na yung posisyon ngayon ni General Cato. Straight. Samantalang bakante yung Western Mindanao Commander, Radyo Manabs. Pero tumata yung acting. Commander, Tumata yung acting mga kasama ang commander ho ng 6ID. Straight. Si to the Major point. General Cagara. Usually, pag mga ganun, parang go signal na lamang yung inaantay, Radyo Manabs. Para mag-active, para tutuloy-tuloy na yan parang nangyari din dati kay General Gumiran. Tumiran, Hinawakan ng 6Com, pati na rin ang West Mincom. Yun. So, ang tanong ngayon, abangan natin, sino yung ito talaga bilang commander ng Western Mindanao Command Straight. and sino yung ito talaga naman bilang commander ng 6th ID. Straight. So, dalawa yan. Abangan natin yan sa mga susunod na araw, mga kasama. Straight. Okay? To the point. Oras muna natin, mga kasama. Oras mga kasama, 6:45 na po ng umaga. RMN. Ang bahagi niyan mga kasama dito sa atin ni Member of Parliament Boots Malang tumatakbo sa unang distrito ng Esgada. Number 2 sa balota sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. Hatid din mo sa ating mga kasama ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate sa 1st District. Cotabato City, number 1 sa balota at Bangsamoro Federalist Party, number 4 sa balota.
Straight to the point. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan. Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Radyo mo nationwide. Tumpak na oras mga kasama, 6:49 na po ng umaga. Ang bahaging yan mga kasama, atido ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate sa 3rd District ng Cotabato City, number 1 sa balota. Atid din sa ating mga kasama, bahaging yan ay atid sa atin ni Sultan Datoteng Gumbila, BFP Party, first nominee para ho sa Traditional Leaders, number 5 sa balota. Straight to the point. Bago sa mga reports, mabilis na mga pagbati natin Radyo Manibs. Magandang umaga sa ating mga good morning viewers. sa inyo. Bago ko pa man makalimutan. Sir Away Samrod muna. Good morning, sir. How are you? Kahapon napatawag, hindi ko lang nasagot. May kausap na kasi. Good morning, sir. Good morning. Mapia-Pita Salcasan. Si sumunod umanya sinsin, good morning po. Si Dato Rasul Sandag. Salam ko lang ng mga mujahid in tiro dungya. Good morning. Mapakatig. Makapatiggal tano. Okay. Kay Niel Banjola watching. Good morning po sa inyo. May nabasa tayo dito kanina. May hinahanap ako eh. Sana Sana yun? yun?
balik mo, backread mo. Nahanap niya siya, attorney. Oo. Sige, basahin mo, Panyero. Saan yun? Si Ton. Ton Kadatuan siguro ito ba? Ton KDTN. KDTN. Kumusta? Attorney Eb Sabang. Oy, Panyero. Okay lang. Good morning, ha? Si Hadja City, Norma, good morning po, ma'am. Si Mayn Masukatakan, good morning, Sir Ems and Sir Erwin. From Taguig City, Manila, Green Moss, New Lower Bikutan, Taguig City. Shoutout sa asawa ko, si Hadja Minda Norhain Pika Akan. Good Sukran. morning. Si Samsudin Mama sa Onda, good morning. Sir Erwin Pascua, by Umukol Sumid Timbang Waya, si Ibrahim Isma Samid, Randy Santisas, Abdul Karim, si Farids, Abdurrahman Impal, Jason Sandigan, na nagiginig sa may Linamunan, Talayan, Maguindaro del Sur. Si Celia Abing Agot Rafal, good morning. Morning. Muhammad Salik, si Sembay Adam, Baby Teresa, good morning. Dato Ali M. Abbas ng Tamuntaka to Cotabato City. Si Arnel Lapak. Oy, good morning din pala kay Police Corporal Alex nung Magsaysay. Oy. Dito sa may Bangsamoro Government Center. Morning, Kasama Sir morning, Erwin. sir. Morning. Particulars, dito lang kasi siya ngayon sa may dating RLA. Okay. BTA's office. BTA office. Oo. Pati na rin yung mga mawalawanan sa masakit mga security guard. Mawalaw sa masakit, ha? Mawalaw sa masakit. Okay na, matalaw mo naman sa gutom. Good morning. Morning rin kay Sultan Badjo Mampon. And kay Sir Taha Inok. Diyan sa bayan ng Sultan Kudaran. Report tayo, Radyo Manabs. Sige. Eto mga kasama. Walang lugar sa BRMM na nasa ilalim ng COMELEC control ayon kay Garcia. Sa detalye ng balita, Radyo Man DC Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa kasalukuyan ay wala pang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region na kinakailangang isailalim sa kontrol ng COMELEC para sa nalalapit na parliamentary elections. Ayon kay Garcia, sa 105 bayan at 2 syudad sa BARM ay walang ilalagay sa kontrol ng COMELEC. Ani Garcia na sa kasalukuyan wala pang natatanggap ang komisyon anumang ulat, pangangailangan o formal na kahilingan upang ideklara ang isang lugar bilang nasa ilalim ng COMELEC control. Again, ang pinaka-importanting balita, wala kahit isa man sa 105 na munisipyo at 2 syudad sa buong Bangsamoro ang ilalagay sa COMELEC control. Sa kasalukuyan, walang ganong klaseng report, pangangailangan at request o petisyon na pinapile kay COMELEC upang madeklarang COMELEC control ang isang area. Nananatili umanong mapayapa ang kabuuang sitwasyon sa Bangsamoro Region, kaya wala pang nakikitang pangangailangan ang komisyon na magdeklara ng anumang lugar bilang nasa ilalim ng kontrol ng COMELEC. Sapat ang kasalukuyang seguridad na ibinibigay ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang security agencies upang mapanatili ang kaayusan sa buong election period. Kasama mo sa DXMY 90.9. Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyo Man DC Mangod. Ang bahaging yan mga kasama, hatido sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. Radyo mo. Samantala si MP Malang, Attorney Abbas, Sultan Gumbila at Anwar Alamada sabay na nangampanya sa magkakaiwalay na lugar. Detalye ng balita, Radyo Man Maestro Rahim Bansao. DXMY Tatak RMN Report. Pinangunahan ni Member of the Parliament Boots Malang ang isang kumustahan sa barangay Manaulanan at barangay Balong sa bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area kasama ang barangay Tapudok at barangay Langayen sa bayan ng Pikit. Mainit naman tinanggap ng mga residente ng 4 na mga barangay ang kandidatura ni Malang bilang kinatawan ng unang distrito ng Special Geographic Area number 2 sa Balota. Mantala nagbigay rin ng commitment at endorso ang 4 na mga barangay upang maipanalo ang kandidatura ni Malang. Kaugnay nito ay labis na pinasalamatan ni Malang ang mga residente maging ang 4 na mga barangay kapitan, municipal councilors sa tiwalang ipinakita sa kakayahan ni Malang. Makapag-eleksyon. After election, nasakay di akong kumpulmi sa grupo na yung BGB na dinin pag-identity manong ikan sa butayanin. Ato sa grupo ng BGB na di ko kaanta paginawa, dinin pag-identity manong ikan sa butayanin kan mga leader o sa kanay BGB.
kung sa aking pagkapaligya sa niyabi upukani ng mga tao na sugon o leadership o UBCP. Hindi ako kamasakan isa mapit na pag kami nabaloy ananandang sa UBCP na siya kang kinusubdukon at dapat na makamon sa programa niya binupunasan na niya gamon tamanang kibulan ka sa kaparangga gamon tamanang pagtayon ko na namamya aron pa ng to patsirungan nga aron pa ng to magbuwiri ka declare ka sa kumparing jamaan. Pantala patuloy naman ang pag-iikot ni Sultan Dato Teng Gumbila Sultan sa Kabuntalan sa iba't ibang bayan at lalawigan sa Bangsamoro Region. Ayon ang kanyang pangampabigyang daan ang maratabat ng Royal House of Mandanawi Darussalam. Nominee number 1 sa traditional leader sa ilalim ng partidong Bangsamoro Federalist Part 5 sa Balota. Samantala, inilunsad naman ang kandidatura ni Attorney Sharif Abbas bilang opisyal na kinatawan ng United Bangsamoro Justice Party para sa kinatawan ng unang distrito ng Cotabato City. Kilala bilang isang batikang abogado at dating chairperson ng Commission on Election, dala ni Attorney Abbas ang malawak na karanasan at pamahala at serbisyo publiko. Isinusulong niya ang pamumunong nakabatay sa talino at malasakit na may layuning maghatid ng tapat, mahusay at makataong paglilingkod sa mamamayan sa unang distrito ng Cotabato City number 1 sa Balota. Samantala, muling inatasan ng Moro Islamic Liberation Front o MLF si Anwar Alamada alias si Commander na kandidato sa pagka-district representative sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng partidong UBJP. Si Alamada ay sinasabing nagsimula ang pagsasanay bilang mangdirigma sa murang edad sa kamp ang pamuno ni MLF Chairman Salamat Hasim Allahu Yarhamu. Lumahog din siya sa iba't ibang armadong labanan sa Mindanao at nakaligtas sa isang insidente ng mortar attack kung saan nasawayang ilan sa kanyang mga kasamahan, kabilang na ang kanyang nakababatang kapatid. Bukod dito ay nagsilbi rin siya ng instructor at kilala bilang shooter ng basuka ng 81mm at 60mm mortar. Itinalaga rin siya bilang chairman ng MLF Adyag sa loob ng mahabang panahon at naging director din siya ng PSRO BARM. Sa napapalapit na halalan, si Alamada ay number 1 sa Balota para sa pagka-district representative sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur. Dala ang advokasya para sa kapakanan ng Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansatatak Aramen. Maraming salamat Radyoman Maestro sa report na yan. Pag-aayos naman sa mga sigalot sa BARM, isa sa mga mandato ng MPOS BARM. Detalye ng balita Radyoman Juldi Mapalaw. XMY Tatak RMN Report. Malaking katuwang sa pagresolba ng mga rido o away pamilya ang Ministry of Public Order and Safety o MPOS BARM sa iba't ibang parte ng rehiyon. Ito ang sinabi ni Basit Minandang, representante ng MPOS sa isinagawang pag-aayos ng lokal na pamahalaan ng Pahamudin, Special Geographic Area ng BARM sa sigalot ng dalawang pamilya na kinasasangkutan ng Baragyar at takmad na nagresulta pa sa pagkamatay ng ilan sa mga miyembro ng nasabing pamilya. Anya, may mandato ang naturang ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon mula sa direktiba ng Bangsamoro Government katuwang ang iba't ibang concerned stakeholders. So, Ministry of Public Order and Safety, handa pong makipagtulungan sa ganitong bagay, ganitong pagsisettle ng mga rido o sikalot. Dahil nga, Ministry of Public Order and Safety ay natatanging ministro na kung saan meron tayong mandato pagsisettle ng mga rido o sikalot dito sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Hindi lang sa rehiyon ng Bangsamoro, kundi kasama na rin ang mga communities na kahit nasa outside or territory ng Bangsamoro ating binibigyan ng toon pansin. Ang tanging layunin po at hikain ay mapapanatili ang pangmatagalang kapayapaan, matagalang pagkasundo-sundo ating mamamayan sa buong rehiyon. Pinuri naman ng lokal na pulisya ng Pahamudin ang inisyatiba na nauna lang nagsimula sa pakikipag-ugnayan ng LGU at ng Law Enforcement Agency para matulukan ang nasabing sigalot. Ayon kay Pahamudin MPS Acting Chief of Police, Captain Rafael Bataan, isa umanong mabisang hakbang ang ganitong mga kaganapan bilang tugon sa kaguluhan na dulot ng away pamilya. Maliban dito, mayroon din umanong mga susunod pang programa na rido settlement ang nakatakdang isagawa sa bayan. Bilang dayo sa Bangsamoro Region, hinahanga ni Police Captain Bataan ang effort na ipinapamalas ng mga peace mechanism ng Bangsamoro Government. Actually po, yung reduced settlement na ito ay naabutan ko na lamang po kaming mga pulis na nasa dito ngayon. Pero sa awa ng Diyos, pakikipagtulungan ng ating mga elected officials, lalong-lalo na po sa pamumuno ni Municipal Councilor
Rafi Ben Al-Husayne, tugunan po natin ang pangangailangan para maayos ang hidwaan ng dalawang pamilyang ito. Ang mga pangyayari kasi na encounter namin dito as newly assigned personnel, NP, para sa akin po bago para sa akin kasi hindi naman po ako taga rito, Luzon po ako. Sa tagal po ng aking assignment dito, doon ko na lamang po naobserbahan paano ang pamumuhay dito sa atin sa Bangsamoro. Tuwang ko po rito ang mga kapulisan natin na mga brothers din po natin. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalao, Tatak, RMN. Maraming salamat Radyoman Jul Di Mapalao. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Atty. Lanang Ali Jr., UVJP candidate and number 19 nominee at numero 13 sa balota. Straight to the point. Paalam na ho kami mga kasama. Today is Thursday, Radyo Manabs. Kamis, sago na. Straight to the point. Paalam ka na. Straight. Sa ngalan ng ating mga partners, mga kasama sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Castillon, sa digital, si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr., ating coordinator Radyoman Maestro Rahiban Sao. Kami po ang inyong mga nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan, Radyoman Abisabang, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide.